Dance Dance Revolution. Arcade game na. Exercise pa. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Dance Dance Revolution. Arcade game na. Exercise pa. Isang rhythm game kung saan kailangan mong sundan ang mga arrows sa screen gamit ang iyong mga paa habang sinusubukan mong manatili sa beat at hindi tuluyang mawalan ng coordination. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang Dance Dance Revolution o DDR ay isang rhythm arcade game na unang sumikat sa Japan noong late 1990s at kalaunan ay naging popular sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pangunahing concept ay simple. May music na tumutugtog, may arrows na gumagalaw sa screen, at kailangang tapakan ng player ang corresponding arrow sa dance pad sa tamang timing. May up, down, left, at right directions. Kaya kailangang mabilis ang mata, paa, at utak. Habang tumataas ang difficulty, mas mabilis at mas komplikado ang patterns. Para itong music game na ginawang physical activity. Dahil hindi lang daliri ang gumagalaw, kundi halos buong katawan. Nakatayo ang player sa isang special dance platform na may directional panels. Habang tumutugtog ang kanta, lumalabas sa screen ang arrows na kailangang sabayan. Ang objective ay matapakan ang tamang direksyon sa tamang oras. Kapag accurate ang timing, mas mataas ang score at mas magandang judgment ang makukuha. Kapag late o early ang tapak, mababawasan ang accuracy. Habang mas mahirap ang song, mas maraming arrows ang kailangang sundan at mas mabilis ang sequence. Kaya kailangan ng combination ng rhythm, coordination, balance, concentration, at mabilis na reaction time. Hindi sapat ang marunong sumayaw. Kailangan ding marunong makinig at magbasa ng visual cues. Dahil patuloy na gumagalaw ang player, maaaring maging form ito ng physical activity. Depende sa difficulty, duration, at intensity. Maaaring tumaas ang heart rate at breathing. Kapag energetic ang song at mabilis ang foot patterns, mas maraming movement ang ginagawa ng katawan. Hindi ito kapalit ng lahat ng structured exercise, pero maaari itong maging isang enjoyable way para maging active. Ang advantage nito ay may entertainment component. Sa halip na pakiramdam na formal workout, nakatuon ang player sa rhythm at score habang gumagalaw. Minsan, mas madaling mag-exercise kapag ang utak ay busy sa paghabol sa arrows kaysa sa pagbilang kung ilang minutes na lang ang workout. Isa sa pinakamalaking physical benefits ng active rhythm games tulad ng DDR ay ang cardiovascular activity. Kapag tuloy-tuloy ang foot movements, tumataas ang demand ng katawan para sa oxygen. Mas mabilis ang tibok ng puso at paghinga habang pinapanatili ang movement. Ang intensity ay depende sa song, difficulty, at playing duration. Ang beginner level ay maaaring relatively light, habang ang advanced songs ay maaaring maging physically demanding. Kaya kung matagal nang hindi active, mas magandang magsimula sa manageable difficulty at unti-unting dagdagan ang intensity. Hindi lang cardio ang kailangan sa DDR. Malaking bahagi rin ang coordination. Kailangang sabay na iproseso ng utak ang visual information, rhythm, timing, at body movement. Nakikita ang arrows, binabasa ang pattern.
ina-anticipate ang next movement. At pagkatapos ay ina-apply ito ng paa. Kapag mabilis na ang sequence, kailangang mabilis ding mag-adjust. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mukhang simple ang laro habang pinapanood, pero ibang usapan kapag ikaw na ang nasa dance pad. Sa screen, 4 na arrows lang. Sa katawan, parang may mini-exam bawat segundo. Interesting din ang mental aspect ng DDR dahil kailangang sabay na gamitin ang visual processing, memory, timing at decision-making. Nagkakaroon ng cognitive challenge. May mga patterns na kailangang i-recognize at anticipate habang tumutugtog ang music. Habang mas pamilyar ang player sa song, maaaring mas madaling mapredict ang sequence. Ngunit sa unfamiliar tracks, kailangang mabilis na mag-process ng information. Kaya ang DDR ay combination ng physical at mental activity. Hindi lang paa ang nag-e-exercise, nagtatrabaho rin ang utak para hindi maiwan sa beat. Dito kailangang maging realistic. Ang DDR ay maaaring maging physical activity, pero hindi ibig sabihin na automatic nitong napapalitan ang lahat ng components ng exercise program. Ang fitness ay may iba't ibang bahagi tulad ng cardiovascular endurance, muscular strength, flexibility, balance, at mobility. Ang DDR ay maaaring makatulong lalo na sa movement at cardio, pero hindi nito kinakailangang matugunan ng lahat. Para sa general health, mas maganda pa rin ang balanced physical activity. Ang magandang advantage ng DDR ay maaari nitong gawing mas enjoyable ang pagiging active, lalo na para sa mga taong madaling mabore sa traditional workouts. Sa kabuuan, ang Dance Dance Revolution ay isang rhythm arcade game na pinagsasama ang music, timing, coordination, balance, at physical movement. Dahil aktibong ginagamit ang mga paa at katawan, maaari itong maging enjoyable form of physical activity at cardio. Depende sa intensity at tagal ng paglalaro. Nakakatulong din ito sa reaction time, visual processing, at coordination. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan class. Minsan, ang exercise ay hindi kailangang mukhang workout. Minsan, kailangan lang itong may music, arrows, at tamang footwork.